Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Heto, bahay namin. Inuupa ang bahay. Okay naman pala, tama lang at hindi maliit. Dalawa lang naman kayo ng kapatid mo ang nakatira, di ba? Oo, at nasa school pa siya ng ganitong oras. Punta na tayo sa mall o gusto mo makita ang loob ng bahay? Sige, pahinga lang tayo ng konti, Arnold. At nang makita ko din kung maayos ba sa bahay ang mga lalaki. Hehehe. Pumasok na kami sa loob ng apartment. Pinaupo ko si Marcel sa sopa. Ugali namin magkapatid na kapag may bisita ay bigyan ng makakain at inumin. Dahil baka ito ang una at huling punta ng tao sa amin. At saka sabi mo, nagugutom ka na. Kaya mag-light snack muna tayo at mamaya na sa mall tayo mag-heavy. Sige lang Arnold, kung may tradisyon pala kayo ni utol mo. Nauuhaw na nga din ako. Hehehe. Marcel, ano ba gusto mo? Iced tea, juice, o coke? Coke na lang, Arnold. Dumimetso na ako sa kusina para maghanap ng pangbara at kumuha ng mainom. Kumuha muna ako ng soft drink sa refrigerator na may napansin ako na may sulat na nakatikit sa pintuan nito. Kuya, gumagawa kami ng thesis. Kinamark ko matutulog. Sa makalawa pa ako makakauwi kapag natapos namin ang thesis. J. Kinuha ko ang ginawa ko na tuna spread at malalaking pandesal at bumalik na ako sa may sala. Hoy Arnold, ang dami niya na, nag-abala ka pa. Pasensya na, walang espesyal. Yan lang ang meron na stock namin eh. Ano ko ba naman, hindi naman ako sosyal at others ba ako sa iyo? At pupunta naman tayo sa mall. Diba? Para ilibre mo ako ng chibog. Nakangiting sagot ni Marcel. O sige, umpisahan mo nang kumain. Tapos, punta na tayo sa mall. Ay, umpisahan ko na nga kumain at nang matikman ko lang itong sandwich mo. Habang kumakain si Marcel, ay uminom din ako ng soft drinks. Ang sarap ha. Gawa nyo itong palaman. Ako ang gumawa nito. Pero itinuro lang sa akin ng tiyahin ko. Tuna spread, dala ko yan nang huli akong umuwi sa Bulacan. Masarap talaga ha. Pangalawa ko na itong ginagawa ko na sandwich. Hehehe. Magpapaturo din ako sa iyo ng paggawa ng tuna spread. Sabi ni Marcel habang kinakain niya ang sumobrang palaman sa pandesal. Natapos niya din ang ikalawang sandwich. Hay, nabusog ako ng sandwich at coke. Hahaha, ayos na ayos. Hindi na kita ililibre. At makakatipid ako. Pabirong sabi ko, hindi unang utang mo pa din yun. Ililibre mo pa rin ako sa ibang araw na nga lang. Busog na kasi talaga ako eh. O sige, kain ka pa. Magpapainit pa ako ng pandesal. Gusto mo pa ng soft drinks? Tanong ko kay Marcel. Tama na to. Hindi ako masyado nagso-soft drinks. Baka mawala kaseksiyan ko. Nood tayo ng TV Arnold. Binuksan ko ang TV. At umupo sa isang sopa. Inilipat-lipat ko ang channel para maghanap ng mapapanood. Yan, dyan na lang sa Family Feud. Tapos balita. Pinapanood ko yan eh, sabi ni Marcel. Mahilig ka pala sa game show? Tanong ko. O game show at teleserye hilig ko. Gustong gusto ko Family Feud dahil crush ko si Richard Gomez. Nakangiting sagot ni Marcel. Excuse me po, No manners itong friend mo. Hehehe. Haha, grabe ka. Para kang maton na lalaki. Ang lakas mo dumikay. Biro ko sa kanya. Inagisan ako ng tropilo ni Marcel. 2 malalaking pandesal at 2 baso ng coke. Naman ang paano di ka madidigay At pakunwaring sumimangon ito sa akin. Hehehe, joke. Di naman mabiro ang maganda kong ka-office mate. Malambing kong sinabi kay Marcel. Tumayo bigla si Marcel at hinubad ng kanyang blazer. Nanuyo ang lalamunan ko dahil nakita ko na naman ang namumutok niyang mga malalaking kabundukan sa ilalim ng sleeveless niya na blusa. Mainit ba Marcel? Binuksan ko ang electric fan na malapit sa akin at kay Marcel ko ay tinutok. Busog lang talaga ako kaya sumikip ang damit ko. Nakatawang sagot ni Marcel. Okay, pero medyo may kainitan din. Kasi dahil isa lang bintana dito sa may sala, sabi ko.
Naupo na ulit si Marcel. Lumipat na din ako ng sopa kaya pareho na kaming ang kinauupuan namin, pero magkalayo kami dahil pang-apatan ng sopa. Hindi ako sa palabas ng TV nakatingin. Pasimple akong nakasulyap sa mga kabundukan ni Marcel. Naisip ko na ito, ang mga kabundukan kung tawagin natin mga kalalakihan ay kapuspalad. Ang GF ko sa kasalukuyan ay malaki din, pero tamang-tama lang. Hindi gaya nitong kay Marcel na talagang malalaki, pero bagay din naman sa kanya. Hindi naman siguro padded ang suot niyang panloob. Mahalata mo din kung push up ang suot. Oy Arnold ha, anong tinitingnan mo dyan ha? Nagagaya ka na din sa mga kaopisina nating mga lalaki ha. Nagulat at medyo napakamot ako ng ulo. Nahuli ako ni Marcel na nakatitig sa mga kabundukan niya. Ay wala, kitang kita eh. Ang mga mata mo nasa mga bola-bola ko. Seryosa, sabi ni Marcel. Hindi no, hindi. Hiya talaga ako. Kaya nag-deny ako. Asus, kayo talaga mga boys. No problem Arnold, sanay na ako no. Alam ko naman, excessive ang acid ko na ito. Medyo nasita lang kita kasi hindi mo ginagawa sa opisina yan. Tapos ngayon, tayong dalawa ay kung makatitig ka wagas. Flattered na medyo inis din ako kapag tinitingnan ng kalalakihan ang mga ito. Kaya lang naisip ko na minsan na wala ako face value kasi mas madalas pa dito nakatingin kaysa sa mukha ko. Nakangiting wika ni Marcel. Sorry Marcel, kasi parang magnet sa mga mata ko sila. Hahaha, may pagkasira ulo ko din pala Arnold. Nakangiting sinabi niya. Sa totoo lang, kung ikaw ay lalaki, mapapatingin ka ng matagal. Sa harapan ni Marcel, ang laki kasi. Tunay ba yan? Seryoso kong tanong sa kanya. Oy, tunay yung mga ito no? Hindi yan salamat dok. O nakapadded o nakapush up. Pagmamalaking sagot ni Marcel na may kasamang pag-snap sa akin. Bumalik kami sa panonood ng TV. Tahimik at para kami nagkakahihaan. Iniisip ko na baka nagtampo si Marcel na pinag-isipan ko ng peke ang kanyang hinaharap. Kailangan makabawi ako. Nang mag-commercial na ay mali ang naiisip mo sa sarili mo kanina, sabi ko. Anong naiisip? Takang tanong ni Marcel. Na wala kang face value. Ang ganda mo nga eh. Isa ka sa mga pinakamagandang babae sa opisina. At nakilala ko. Bolero. Namumulang sambit ni Marcel. Pero hinampas niya ako sa braso ko. Parang nakuryente ako sa kanyang paghampas. Bigla akong nainitan at nag-umpisang magkaroon ng mga butil na pawis sa noo. Si Manoy ay nag-react din dahil unti-unti itong uma-attention. Kinuha ko ang tropilo sa tabi ko at nilagay kong pangtakip sa harapan ko. Jahe, baka mapansin ni Marcel. Ano ba yan? Halika at lumapit ka nga dito. Pakaway na aya ni Marcel sa akin. Ha? Ay nako, cotton buds, sinabi ko, lumapit ka dito sa akin. Pinagpawisan ka na, dito ka na sa tabi ko at wala kang hangin dyan. Ay, paikutin ko na lang itong electric fan. Ayaw kong tumayo, kaya pilit kong inaabot. Wag na, gusto ko na katutok sa akin electric fan. Ayaw mo ba akong katabi? May amoy ba ako? At pabayong inamoy-amoy ni Marcel ang kanyang kilikili. Hahaha, hindi ano. Super bango mo nga. Ano bang pabango mo? Benetton lang for daily use. Favorite ko ang amoy niya kaya eto ginagamit ko. Naksa, branded pa. Pang araw-araw. Bibilhan ko ang girlfriend ko ng kanyang pabango. Ang sarap sa ilong eh. Hehe, at ako. Ang maisip mo kapag naamoy mo ang girlfriend mo. Joke only. Hoy, halika na dito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment
para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.